nanay na kasama po namin ngayon. Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat. Ang inyo pong pagpapagal, ang inyo pong pagkalinga at pagmamahal sa inyo pong mga pamilya ay hindi po matatawaran. Can I hear a loud amen on that? Alam niyo po, ang mga nanay, yaan ang unang gumigising, sila rin ang huling natutulog. Amen? No? Purihin ng Panginoon. Salute to all the mothers in the house. Purihin ng Diyos. Kasama din po natin yung mga nanay natin online na nanonood ngayon. No? Happy Mother's Day to every one of us sa lugar po na ito. Purihin ng Diyos. Alam niyo po, tomorrow tayo po ay magkakaroon ng isang mabigat na desisyon. Pero kami po, sa Light of the World, tayo po dito, hindi po tayo nag-i-endorse ng kandidato. Can I hear amen on that? But meron po tayong rule as Christian. Kung pipili ka lang ng iluluklok mo, sana yung may takot sa Panginoon. Can I hear amen? Bakit? Hindi po yan gagawa ng kalokohan. Amen po ba tayo dyan? Magdidesisyon tayo, sino mang isusulat sa balota, ang ilagay po natin yung may takot sa Panginoon. That is number 1 rule. Sabi mo sa katabi mo, number 1 rule. No? Wala po kaming ibang hihilingin sa inyo, kundi bumoto po tayo ng merong karunungan. Can I hear a loud amen on that? Kasi yung boto mo ngayon, magkakaroon po yan ng impact sa mga susunod na panahon. Can I hear amen? No? At yung boto na gagawin po natin bukas, maglalagay po iyan sa alin? Sa isang tao sa posisyon na alin? Na ilang taon niyang alin? Tatayuan. Kaya ang ilagay mo, sabi mo sa katabi mo, yung may takot kay Lord. Amen? No? Purihin po ang Panginoon. So, today po, we are going to talk about, no, ang ating pong theme for the month of May is about growing in the fruit of the Spirit. No? Tayo po, nais ng Panginoon na tayo ay lumago sa mga bunga ng banal na Espiritu. Tayo po ay makitaan ng mga bunga bilang mga mananampalataya. Last Sunday, we talk about yung unang bunga ng banal na Espiritu, and that is what? Yung love. Sino po sa inyo dito, kinuha mo yung bunga ng pag-ibig? Taas ang kamay, pinitas mo yan, at nilagay mo sa puso mo. Can I hear amen on that? No? At yun yung daladala mo, itong mga season na ito. Yun yung daladala mo sa pagpapatuloy mo sa Panginoon. And today, we are going to talk about the second fruit of the Holy Spirit. No, ang ating pong passage ay matatagpuan sa Galatians 5 verses 22 to 23 as giving to the honor sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. May I invited everyone to please stand up. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? And let us read these two passage ng verse 22, I'll be reading, and 23, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po ng 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, sabay-sabay po nating basahin. Gentleness and self-control. Against such thing, there is no law. Pinagpala pong pagbasa ng salita ng Panginoon, tayong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Kanina pa lang, Panginoon, amin pong naramdaman ang iyong pagkilos sa kalagitnaan ng aming awitan at pagsamba. Kaya naniniwala kami, Ama, hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, ng aming pakikinig ng iyong salita at pagbubulay-bulay nito, Lord, alam po namin that you are in our midst. And this morning, Father, in the name of Jesus, anything, Panginoon, na hindi galing sa iyo, na magdadala sa amin upang hindi namin maunawaan ang iyong salita, sa oras na ito, Panginoon, patuloy na pinapalayas namin ang namang gawa ng kaaway sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus, at patuloy, Ama, na malaya kang kikilos sa kalagitnaan po ng bawat isa po sa amin. Father, we thank you, Lord God, for this morning. We honor you. We give you back all the glory in the mighty name of Jesus, and everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede po ba bago po tayo mo po, high five po, bigyan natin ng high five yung nasa kanan natin at nasa kaliwa natin. Let's smile, no? Let's smile sa ating pong mga katabi. Sige po, tayo po ay makakaupo. Purihin po ang Panginoon.
The New Testament book of Philippians po was written by Apostle Paul. At sinulat po ito ni Apostol Pablo, no, under house arrest in Rome. No? Sinulat po niya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa Roma. At ginawa po niya itong sulat niya sa mga taga-Filipos. At sa pagharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan, ginagawa niya po ito, facing an uncertain future. No? Kasi bakit? Nasa kulungan po siya during that time when he wrote the book of Philippians. At dito po mga magulang at mga kapatid, still, he felt compelled to write the letter to the first church he started in Greece, sa rehiyon ng Macedonia. Nagsimula siyang sumulat during the time na siya po ay nasa bilangguan. No? Ano po ang content ng kanyang letter dito po sa mga tao sa Pilipos? No? From a jail cell, Paul shares with us, no, one of the main theme ng book of Philippians, and that is joy. Can we say the word joy? No? Tingnan mo yung mga ng katabi mo, may joy ba yan? May kagalakan po ba yan? Alam niyo po yon, totoo, sino po mag-a-agree po sa akin? Iba-iba po tayo ng karanasan at pinagdadaanan araw-araw. Taas ang kamay lahat ng may pinagdadaanan. Yet, nagpapatuloy. Yet, masaya. Yet, alam niyo po yon, namamag-asa. Kasi bakit? Maliwanag sa kanya na yung kagalakan na meron siya galing sa kanyang Diyos, galing sa Panginoon. Sa ESV version po, ang salitang rejoice, ginamit po siya 9 times. 9 beses. Sa libro lamang po ng Pilipos. 9 times po siya. Laging pinapaalala, rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. No? Tapos, yung word na joy, sa book of Pilipos pa lang po, ginamit siya 5 times. No? Kung titignan po natin, puro ang paalala ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Pilipos, no, obviously, something the Philippians struggling with. Bakit? Dahil nasa sitwasyon sila na hindi komportable, nasa sitwasyon sila na pinapaikot po nila ang kanilang mga buhay. Yes, they love the Lord, but they put a lot of confidence sa kanilang mga sariling kakayahan. Mahal nila si Lord, pero mas tiwala sila sa sarili nila. At ang sinasabi ni Apostol Pablo, may pinagdadaanan kayo mga taga-Pilipos, I want you to be reminded. I want you to be reminded that you have to rejoice in any season. Kailangan nyong maging masaya. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong maging masaya. No? Anong resulta? As the result, they were getting worried. Bakit? Ang kumpiyansa nila nasa kanilang sariling kakayahan. What will be the result? They were agitated. Sila po ay laging nag-aalala at nababalisa. Mukha po bang nag-aalala yung katabi mo? No? Mukha po ba yung balisa? Sino po sa inyo dito dumadating sa sitwasyon ng buhay niya, nag-aalala siya? Can I see hands those who, aamen, may paglaya mula sa Panginoon? Lord, nag-aalala ako. Alam niyo po, si Amon po, graduate po nung nakaraan, grade 6. Sabi ko, Lord, magpapaaral na ako ng high school. Tinawid mo. No? Hindi ko lang tinawid mo yung kanyang hanggang grade 6. Alam niyo po yon, full-time ako at allowance lang ang meron ako. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, God is faithful. Sino mag-a-agree? Alam niyo po, si Amon, gumraduate. Sabi ko nga, grabe si Lord, ang tindi ng Panginoon, graduation ni Amon. Sabi ko, nagkataon naman, 200 lang ang laman ng wallet ko. Sabi ko, sabi ko, ganun, maaga tayo gigising. Pupunta tayo doon ng maaga kasi 2:00 ang graduation mo. Sabi niya, oo, mami. Pero ang totoo, pinagkapi ko na daddy niya, magkapi ka na ha. Tapos si Amon kumain ng biskwit. Pero ang totoo, sabi, hindi nila alam pareho na 200 lang. Kasi ang kasunod niya, pagkatapos ng graduation, sabi ni Amon, mami, saan tayo pupunta pagkatapos ng graduation? But you know what, mga magulang at mga kapatid, tapat ang Panginoon. Alam niyo po, I was invited doon sa school ni Amon to testify. Nag-testimony po ako, yung journey ko as parent, na kung ano po yung kabutihan ng Panginoon. And they were crying, umiiyak sila while I testifying. Kasi hindi ko sinabi yung mga magagandang ginawa ni Amon.
But ang sinabi ko po, yung mga naging palpak ni Amon, pero kung paano niya binago yung kapalpakan na yon during his season doon sa eskwelahang iyon. Why? Sabi ko, you know what? Bakit ko po kinukwento ito? Kasi po naniniwala ko, this is my son's success. Yung nagkamali siya, at pagkatapos ng magkamali, yung binawi niya at inayos niya anuman yung kanyang pagkakamali. For me, that is his success. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino mag-a-agree sa akin? Hindi po perpekto yung mga anak natin. Can I see hands right now? Eto, bago po matapos ang graduation, may kumausap sa akin, Pastora, sabi niyang ganon, may lakad po ba kayo pagkatapos nito? Ang sabi ko po sa kanya, wala naman po. Pastora, i-invite namin kayo, kakain tayo sa labas pagkatapos ng graduation. Alam niyo po, sabi ko kay Amon, answered prayer ka. See? Pero alam niyo po, bago pa lang yon magsimula ang graduation, sabi ni Amon, Mami, may Jollibee sa baba. Sabi ko, mamaya. Sabi niya, Mami, di pa tayo kumakain. Mamaya. May Jollibee daw sa baba kasi sa aliw po yung graduation niya. Sabi ko, mamaya. Anak, mamaya. Pero alam niyo po, sabi ko, may tubig doon sa loob. Uminom ka muna ng tubig. Pero alam niyo po, totoo po yan. Pinapakita ng Panginoon. Sino mag-agree po sa akin that a small thing? Ang liit na bagay na yan. Pastora, pero yung in-spare ka ng Panginoon sa one day ng pagkain ninyo, that's not a small thing. That is a big thing. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, tapat ang Panginoon. May dahilan para ngumiti. May dahilan para mamag-asa. May dahilan para magpatuloy tayo bilang mga mananampalataya. Can I hear a loud amen on that? Bakit? It is easy to become consumed by worry. Ang daling pumasok ng pag-aalala. Ang daling pasukan tayo ng pag-aalala. Saan ko kaya i-enroll yung anak ko pagkatapos nito? Alam niyo po yun? Pero ako po naniniwala, kahit anong ingat po natin sa ating mga anak, sino po mag-a-agree sa akin sa magulang, ang Diyos pa rin ang magpuprotekta sa kanila paglabas na nila ng tahanan natin. Hello? Kahit anong pag-iingat mo, takot na takot ka, alam niyo po, pag magulang, hindi mo alam kung paano mo pakakawalan yung anak mo. But you know what, brothers and sisters in Christ, let's be reminded na hindi po natin hawak ang buhay ng mga anak natin. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong pinakamainam para sa kanila. Hello, are you with me? Si Lord lang ang bahala, ipagkatiwala po natin. Can I hear a loud amen on that? Ang daling mag-alala. Madalas, ang tanong natin, where are we going to get the money? Magbabayaran na. Mga magulang, are you relate? No? Saan ko kukunin ito? Magbabayad na ako sa alin? Sa supplier ko, kung ikaw ay businessman. Saan ko kukunin ito? Malapit nang mag-alin. Malapit nang alin. Malapit nang magpasukan. Wala pa rin gamit yung anak ko. Sino po sa inyo dito sa June, pasukan na ng anak? Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mong nagtaas ng kamay, huwag kang mag-alala, si Lord magpo-provide para sa iyo. Amen? Si Lord. No? Ang tanong natin, where can I find the time to get all these things done? Nang mabilis. Saan ako kukuha ng oras? Wala na nga akong oras. Hello? Or how this going to work out? Paano gagana itong plano ko? Sino po mag-a-agree sa akin? Yes, marami kang plano, pero ang plano pa rin ng Panginoon will prevail sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Can I hear a loud amen on that? Totoo po ba yon? Alam niyo po, hindi pa rin plano natin. Kahit anong pag-iingat mo, if that is finished, para sa Panginoon, that is finished. Kahit anong gawin mo. Have you heard the testimony ng isang lalaki na nag-iisang nabuhay doon sa Esitex problem sa kalsada? Grabe po. Grabe yung testimony niya. Alam mo, minsan may isip mo, Lord, bakit mo pa pinaayos? Sabi nga niya, bakit inalaw ng Panginoon na ayusin yung gulong? Kasi naplatan sila ng gulong at sobrang plat yung gulong nila. Pero may nagkaayaan sila, papunta pa diretso ng Baguio, pero bakit inalaw ng Panginoon? That's beyond their control. Kasi alam na ng Panginoon, uuwi sa Kanya yung mga kasama niya at maiiwan siya. That's beyond our control. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga magulang at mga kapatid, di po natin alam, no? Mga tanong na kung saan nagdadala sa bawat isa po sa atin ng pag-alala. At itong mga times of worries na to can quickly hijack our faith.
can quickly hijack our joy in serving God. Ang daling tanggalan tayo ng pananampalataya. Ang daling hubarin sa atin yung kagalakan. Pero mga magulang at mga kapatid, let us be reminded sa sinasabi po ng Marcos 4 verse 19. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, sabi ng Bible, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ang katotohanan na binabanggit ng salita ng Panginoon, when we are wrapped up in the worldly things and distracted by our circumstances, no? Ano po nangyayari? It hinders our spiritual growth. Hinahadlangan po nito yung ating paglago espiritual sapagkat tayo po ay so bombarded ng makamundong mga bagay sa ating pong kapaligiran. Can I hear a loud amen on that? That's why, hindi po nangyayari yung ating buhay ay maging kapakinabang para sa ubasan ng Panginoon. Kasi bakit? Marami pong mga bagay sa buhay natin na kung saan nagiging hadlang para po tayo ay makapagpatuloy sa lakad po natin sa Panginoon. Now, let's talk about how can we learn to have joy in the prisons of life. Sino po mag-a-agree po sa akin? Marami po tayong prisons of life. Tayo po ay nakakulong sa iba't ibang sitwasyon at sirkumstansya ng ating pong mga buhay. Can I hear a loud amen? Pero before we continue that, ang sabi po ng Philippians 4:4-9, sabi po ng salita ng Panginoon, basahin po natin ng malakas. 1, 2, ready, begin. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ano po sabi ng verse 5? Let your gentleness be evident to all. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang gentle yan? Pastora, hindi to leon pag nagagalit, maniwala ka. Gentle po ito. Ayan. Sabi ng Bible, the Lord is near. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sino sa inyo dito excited to see the Lord? Taas ang kamay. Are you excited to see God? Ano? Lord, iba times come. Sana kilala mo ko. Lord, iba times come. Sana na-identify mo ko, naglingkod ako sa'yo. Hello, sino po sa inyo dito excited na makita niya si Lord? Sabi niya, Pastor, wag muna ngayon, bata pa yung mga anak ko. Excited makita si Lord pero ayaw muna ngayon. Taas ang kamay. Lahat ng excited makita si Lord pero hindi muna ngayon. Ayan, marami magtataas ng kamay. Sabi niya, Pastora, wag muna ngayon, bata pa sila, hindi pa nagtatapos yung anak ko. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon sa ating mga magulang, naiisip natin yan, paano pag nawala tayo? Paano kaya sila? Sabi ng Bible, ano mang pinasimulan ng Panginoon sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, tatapusin ng Diyos. Kaya dapat wala tayong pag-aalala. Can I hear a loud amen on that? No? Verse 6, sabi ng Bible, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, sabi ng Bible, present your requests to God. Oh, maliwanag po ang sabi ng Biblia, huwag daw po tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sino po sa inyo maraming prayers sa Panginoon? Taas ang kamay, those who have prayers. Sino po sa inyo panalangin nyo makapagtapos ng pag-aaral ang inyong mga anak? Apo. Taas ang kamay. Sino po sa inyo dito ang prayer nyo magkaroon kayo ng breakthrough saan? Sa finances. Lord, yung nagtaas lang ng kamay, bigyan mo ng breakthrough. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, Panginoon, hindi ko po alam, bahala ka sa kanila. No, totoo po ba? Kailangan tinatakot no? Alam niyo po, totoo po yun. Sabi ng Bible, do not be anxious. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mabalisa. No, sabi nga, mabuhay ka para sa ngayon lang. Hayaan mo na si Lord para bukas.
Yung ngayon lang, maging masaya ka ngayon, yung maging mabuting bata ka ngayon, yung maging mabuting magulang ka ngayon, yung maging mabuting tao ka ngayon. Kasi bakit yung bukas hindi mo alam kung buhay ka pa? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi, by prayer and petition, sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, sabi, hilingin daw po natin sa Panginoon anuman ang ating mga pangangailangan. Can I hear a loud amen on that? Sabi ng Bible, all. Walang sinabing yung ano lang, yung bagay na hindi mo kaya, yun lang. Pero ang sabi ng Bible, anything. No? Lahat ng pwedeng ipanalangin natin once we ask sa God, ang Panginoon ang bahalang mag-provide for all of us. Can I hear a loud amen on that? Ano po sabi ng verse 7? And the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung kapayapaan daw po ng Panginoon na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa bawat isa po sa atin. No? Sa ating puso, sa ating pag-iisip, dahil iyong pakikipag-isa kay Kristo, yun po ay alin? Yun po ay bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Sino po sa inyo dito mag-a-agree? Totoo po, marami po tayong pagsubok sa buhay, pero may kagalakan po tayo. No? Mukha po ba yung hindi payapa yung katabi mo? No? May kapayapaan po ba tayo? Sino po mag-a-agree? Si Lord talaga hindi po siya nagpapabaya. Can I hear amen on that? Just to give you a testimony, nakaraang linggo po, eto na, dahil tapos na at graduation na, kailangan nang i-enroll para sa high school. Amen? Grabe ang Panginoon. Sabi ko, ikot kami, hanap tayong eskwelahan. Ang hahanapin nating eskwelahan, yung sa tingin natin, maganda yung curriculum at pagkatapos, alam natin na talagang yung, tawag dito, yung namumuno ay may takot sa Panginoon. Nag-ikot po kami nila Pastoral Leonor. Sabi ko, hanap tayo, Pastora, hindi ko i-enroll yung anak ko, sabi ni Pastoral Leonor at saka ni Pastor Eric, pag hindi doon si Amon. Kasi aalis kami. Ibig sabihin, parang pinagkatiwala nila, kung saan si Amon, doon si Cristel. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, grabe si Lord. Sabi ko doon sa alaga ko, Nak, isend mo sa akin yung 2,000 mula sa allowance ko. Iikot kami sa eskwelahan. Eto na, pagpunta sa school. When I saw the tuition fee, sabi ko, ay, napaatras ako. Pagkakita ko ng tuition fee, sabi ko, ay, hindi kaya. Alam mo po, binigyan po kami ng form. Ang yung kanilang nasa tawag dito, yung kanilang nasa registrar, ang nag-i-entertain, ay, pastor, naka-face mask ako, nagtanggal ako ng face mask. Sabi niya sa akin, ay, kilala ko po kayo. Sabi niya gano'n, sabi ko, hindi ko po alam kung saan ko kayo nakita. Baka po sa Discovery kasi nagturo po ako 14 years po doon. Hindi po pastor kayo, di ba? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, opo, pastor po ako. Po ako sa team mission po ako, ganito. Pero nandito na po ako nagtuturo, ganyan. Alam niyo po, to make the long story short, sabi niya, I know Pastora Melissa. Yes, doon ako kala Pastora Melissa, sabi niya gano'n. Alam niyo po, grabe po si Lord. Nung nakita ko yung tuition fee, sabi ko, Lord, atras. Sabi ko, sige, yung mag-asawa, decided na doon. Pumipirma. Inaayos nila yung sabi ko, hindi ko mabasa, sobrang liit. Pero ang totoo, sabi ko, Lord, ang laki ng tuition fee. Alam mo, ginawa ni Pastora, ito salamin. Binigay sa akin yung salamin niya. Sabi ko, Pastora, hindi ko talaga mabasa. Alam niyo po, grabe, lumabas ako, sabi ko, paglabas ko, Dad, sabi ko gano'n, si Pastora lang muna, mag-usap muna tayo pag uwi sa bahay. Tignan natin kung ma-enroll natin si Amon dito. Pastora, ano ba? Sabi gano'n sa akin ni Pastora Leonor, anuhin mo na yan, sige na, ilista mo na. Sabi ko, ayoko pong magsalita. As in, ayoko magsalita. Natameme po ako. Ano iniisip mo? Yung tawag dito, yung pang unang bayad. Sabi niya, huwag ka mag-alala, ako unang magbabayad. Sabi niya gano'n. Alam mo, to make the long story short, binayaran niya yung pang down payment. Binayaran niya yung pang down payment. Ano pang inaalala mo ngayon? Sabi niya, yung libro, ako magbabayad ng libro. Pero alam niyo po, malungkot ang puso ko. Bakit? Umiiyak yung anak ko sa labas. Alam mo po kung bakit umiiyak? Mami, gusto ko sa GIL. Wala dito yung crush ko. Nilapitan ng ama, Anak,
pasensya ka na. Alam ko gusto mo, hindi po yun talagang dahilan. Pinapatawa ko lang pa yun. Pero totoo po, alam niyo po, nilapitan ng tatay, umiiyak yung anak niya sa kanya. Naawa ako kay Amon. Pero sabi ko, nak, kung hindi ito kamay ng Panginoon, kaninong kamay ito? Kung hindi kamay ng Panginoon na dito ka mag-i-enroll, kaninong kamay ito? Alam niyo po, napaisip niyo kasi, Mami, kaya lang naman ako malungkot, wala akong kakilala doong bago. Si Crystal kasama mo, di ba? Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, grabe si Lord. Nung nalaman niya, si Ate Aya nandoon, tapos si Kuya Pat nandoon, sabi niya, Mami, doon na lang po ako. Kasi nandun na si Ate Aya, nandun din si Kuya Pat. Sabi niya ganon. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, sabi ko, Lord, it is not me. Ikaw yun eh. Sino po mag-a-agree po sa akin? Sabi ko nga, Lord, ano lang po Sabi ko, naku, monthly ko ganito. Samantalang sa last na school ni Amon, ganun lang yung monthly ko, hirap na hirap pa ako. Sabi ko, Lord, you are my provider. Alam ko, ikaw ang provider ko. Yung pang down payment, binigay mo. Yung pambili ng libro, binigay mo pa din. Lord, ano pang i-worry ko? Lahat na binigay mo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, umalis po kami dun sa school. Sabi ko, isang araw na inayos mo, Panginoon. Naglalakad ako, sabi ko, Lord, ikaw to. Hindi ako to. Kasi kung ako to, hindi dito mag-aaral ang anak ko. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sabi ko nga, pag tinignan ko yung tuition po, ay hindi ko kaya. Aatras ka, pero sino po mag-agree kayo po sa atin, bago mo palang banggitin sa Panginoon, alam na ng Panginoon yung gagawin niya. Bago pa lang kami pumunta sa lugar na yun, alam na ng Panginoon gagawin niya. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, by prayer and petition, sabi ng Bible, ngayon pa lang, hindi pa nangyayari sa iyo, magpasalamat ka na sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, anuman ang iyong hilingin, ipagkakaloob ng Panginoon, for sure yan. Hindi nagkulang, hindi nagpabaya ang Panginoon. Anong dahilan para mag-alala? Anong dahilan para hindi magalak sa kabila ng kawalan? Can I hear aloud amen on that? Ano po sabi ng verse 8? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito po mga magulang, mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung mga bagay lang daw na alin, dapat nasa isipan natin yung mga bagay na karapat-dapat. Ano yung mga bagay na nasa isipan natin? Bagay na kapuri-puri. Ano yung mga bagay na nasa isipan natin? Bagay na totoo. Bagay na marangal. Bagay na matuwid. Malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kung meron daw po na dapat tayong mga mananampalataya na makita sa ating pong mga buhay, ito pong mga bagay po na ito. Sabi ni Apostle Paul, what you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Ano man, sabi ni Apostle Paul, ang narinig nyo, natutunan nyo, tinuro ko sa inyo, gawin nyo ito sa inyong buhay. Sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Can I hear aloud amen on that? Mga magulang at mga kapatid, anuman yung bagay na kailangan natin, ang Panginoon ang bahala. Ano po, mabilis lang po ako. Ano po yung mga prisons of life na pwedeng pagdaanan ng bawat isa po sa atin? Number 1 prison ng buhay natin, yung tinatawag na emotional prison. Sino po mag-a-agree po sa akin? Marami po sa atin, we are so indulged emotionally sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating pong mga buhay. Can I see hands right now? No? Emotional prison. Ito po yung state where we, an individual, is trapped by what? By negative emotion. Bilang mga mananampalataya, we have fear. May takot tayo, pakawalan yung mga mahal natin sa buhay, especially yung mga maliliit nating mga anak. Meron tayong emotion ng anger. Alam niyo po yon, may guilt tayong nararamdaman. May sadness tayong nararamdaman sa ating pong mga buhay. Sino po sa inyo dito sometimes nalulungkot? Taas ang kamay. Totoo po ba nakakaranas po tayo ng kalungkutan? Lalo kapag hindi umaayon sa atin yung sitwasyon. Kapag hindi nag-a-agree sa atin yung mga pangyayari, malungkot po iyon. But you know what? Yung kalungkutan po is a choice. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Kung paanong ikaw ay nagagalak, that is also another choice. But yung ikaw ay malungkot, that is your choice. Kasi pwede po nating piliing nagagalak
sa kabila ng ating iba't ibang pinagdadaanan. Number 2, hindi lang po iyan yung mga prison ng buhay natin. Ano pa? Yung relational prison. Ito po yung being a relational prison means na stuck na po tayo into a toxic and unhealthy relationships. No? Which can include yung abusive partnership, no, manipulative friendships, strained family ties, at kung ano-ano pa po. But you know what, brothers and sisters in Christ? Let us be reminded, no, habang po tayo ay lalong nakakakilala sa Panginoon, dapat po nagiging maayos din po yung ating relasyon sa iba. Pwede bang bigyan mo ng high five yung katabi mo? No, dapat maayos po yung relasyon po natin sa kapwa po natin. Dapat po, hindi po tayo nagtatanim ng sama ng loob. Dapat po, pinapalaya na po natin yung ating mga sarili sa anumang galit, no? Anumang mga takot na pwede po nating maramdaman sa ating mga buhay. No? May mga bagay po kasi, sabi ng iba, Pastora, we are right naman eh. Ayos naman kami ni Lord. Yes, maraming mga tao, they are right before God, but they are not right before other people. Pag sinabi mong maayos ka sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, dapat maayos ka sa kapwa. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pag sinabi pong maayos tayo sa Panginoon, dapat maayos po tayo sa iba. No, that is number 2 na prison na meron po tayo. Number 1, ano po yung number 1? Yung emotional. Number 2 na prison, relational. Number 3 na prison na meron tayo, yung tinatawag na social prison. Ano po ito? Ito po yung prison refers to being trapped by what? By external circumstances. Gaya ng alin? Poverty. Sino po sa inyo nakakaranas ng kahirapan? Madalas. Taas ang kamay. Lahat ng umaamin, palalayain ng Panginoon. Taas ang kamay. No? Nagkakaroon ng poverty yung pocket. Nakakuha ng client ngayon, o kaya nakakuha ng sweldo ngayon, maniwala ka, wala pang isang linggo ubos na yung pera niyan. Agree. Totoo po ba yun? Ang bilis, parang lumilipad. Alam niyo yung kakapasok lang ng payslip. Maniwala ka, ilang linggo o 2 araw pa lang, wala na, ubos na yan. Sino po sa inyo nakakaranas nun? No? What else? Yung illness is also part of the social prison ng buhay po natin. Hindi ka makalabas. Kasi bakit? May sakit. Hindi mo magawa yung mga bagay na dapat ginagawa mo. Nahahadlangan ka ng sakit. Pero sino po mag-a-agree po sa akin, pwede kang pagalingin ng Panginoon para mahadlangan yung social relationship mo with the other people. Can I hear a loud amen on that? Amen po ba? What else? Yung unemployment, yung kawalan ng trabaho, yung kawalan ng hanap buhay, yung kawalan ng pera, or any challenging life situation that feels inescapable. Yung bang ang pakiramdam mo, hindi ka makalabas-labas dito. Have you experienced that? Naranasan po ba natin yan? Taon? 10? 5? Hindi ko alam kung ilang taon. Pero brothers and sisters in Christ, let us be reminded by the Word of God na ang Panginoon, kaya po tayong palayain sa mga bagay na iyan. Can I hear a loud amen on that? And this situation can create what? Hopelessness. This situation can create what? Despair. To the point na parang, ano ba yan, Lord? Nagtatrabaho ako sa'yo, pero parang wala ako sinasahod sa'yo. Have you experienced that? Pero alam niyo po, wala po akong lakas ng loob na sabihin sa Panginoon yon. Ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, pinapaalala ko po, you are my boss. You are my boss. I am your employee. I am your servant. I know that you will provide everything. Kaya naman si Lord, alam niyo po, even in small things, gumagawa, kumikilos ang Panginoon. Sobra po, grabe po ang Panginoon. No? Ito pong mga bagay na ito, minsan, tinanakawan po tayo ng kagalakan sa ating pong mga buhay. But you know what? We need help just like the Philippians needed help. Kailangan po natin ng tulong. Sino po nangangailangan ng tulong? Taas ang kamay. Those nangangailangan po ng tulong. Lahat po ba tayo kailangan po natin ng tulong? No? Pero you know what, brothers and sisters in Christ, pag daw dumadating po tayo sa pagkakataon na kung saan ninanakaw na yung kagalakan natin, we have to hold on. No? We have to hold your ground in Jesus. Lord, tatayo ako kasi naniniwala ako sa pagtayo ko, mapaparangalan ang pangalan mo. Lord, magpapatuloy ako sapagkat sa pagpapatuloy ko, Panginoon, mapaparangalan ang pangalan mo. Can I hear a loud amen in that?
No? If we do this by faith in Christ Jesus, maliwala po kayo sa akin, we will have this tinatawag na unshakable joy. Despite of circumstances, merong kang kagalakan na hindi kailanman nananakaw kahit ng demonyo. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Diyos na buhay. Paul deals with a few things dito po sa mga taga-Pilipos. At ako po naniniwala, gusto rin ng Panginoong i-deal tayo sa mga bagay po na ito. Because these things can rob our joy. Number one, na numanakaw ng kagalakan ng tao, ay yung tinatawag na number one, worry. Can we say the word worry? Alam niyo po yun? Pag-aalala. Philippians 4 verse 6, sabi ng Bible, do not worry about anything. Ano ang pangangailangan mo ngayon? Pastora, finances. Sabi ng Bible, do not worry. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. Instead, pray about everything. Ipanalangin mo lahat ng pangangailangan mo. Alam niyo po yon? Tell God what you need. Ang ganda ng translation na to eh. And thank Him for all He has done. Sabihin mo sa Diyos ang pangangailangan mo at ngayon pa lang, magpasalamat ka na sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Can I hear a loud amen on that? Mga magulang, grabe ang Panginoon. Araw-araw ng buhay natin, pinapatunayan niya ang kanyang katapatan at yung kanyang kabutihan. Alam niyo po yon, everyday kinagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Do not worry. Huwag kang mag-alala. What else? Ano pa yung nag-grab sa ating joy? Number 2, negative thinking. Agree, disagree? Yung mga negative thoughts, yan po yung numanakaw sa bawat isa po sa atin. Ng alin? Ng ating pong kagalakan. Philippians 4 verse 8 to 9. Ano po sabi ng Bible? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable. Kung ano lang daw yung karapat-dapat, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Yun dapat daw po ang nasa kaisipan ng bawat isa po sa atin. Can I hear a loud amen on that? Sabi mo sa katabi mo, hindi negative. No? Sino po sa inyo dito, nagkaroon ka ng encounter sa isang negative person? Taas ang kamay. Yung bang toxic na tao na talagang lahat negative, ikukwento lahat ng kasama. Meron po ba kayong encounter sa mga taong ganon? Kamusta po? Kamusta po? Masaya po? Totoo po ba, yung negativity niya, napapasa? Maniwala ka, sa mga susunod na araw, ganun ka na rin katulad niya. Tama. Alam niyo po, napakahirap magkaroon ng kasama na nega. Napakahirap magkaroon ng kasama na wala na siyang nakita puro yung pagkakamali ng iba. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, tanggalin natin sa buhay natin yung mga negative. Bakit? Kasi pag negative ang kasama natin, maniwala ka bukas, negative ka na din. Mahahawa ka. Can I hear amen on that? No? Sino mag-a-agree sa akin? Masarap yung kasamang, alam niyo yun, walang lumalabas sa bibig niya, puro katotohanan. Taas ang kamay. Walang lumalabas sa bibig niya, puro yung mga bagay na kagalang-galang. Walang lumalabas sa bibig niya, hindi kasiraan ng iba. Ang lumalabas sa bibig niya, yung mga magaganda. Alam niyo po, ang sarap kasama ng mga taong iyon. Can I hear a loud amen on that? Kaya nga si Apostle Pablo, sabi niya, kung merong nasa isip dapat kayo, dapat ito yun. No? Para yung kagalakan ninyo, hindi kailanman nananakaw. Kasi bakit? Yung negative na ikukwento niya sa'yo, maniwala ka, hindi mo namamalayan, naglalaro sa isip mo. Bukas galit ka na sa tao, wala naman ikaw kinalaman sa buhay niya. Tama. No po? Pero alam niyo po, pag binantayan po natin yung ating mga kaisipan, pag binantayan po natin yung ating mga buhay, maliwanag po ang Bible, sabi, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, mabuti, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Pag yan daw po ay nasa ating kaisipan, maniwala po kayo, hindi ka mamumuhay sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen, amen.
Amen po ba tayo dyan? Malapit na po ako matapos, mga magulang at mga kapatid. Yung kagalakan po, one of the fruit of the Holy Spirit na pwede po nating ma-enjoy. Sabi mo sa katabi mo, ma-enjoy. Yung alam mo, yung hindi hindi perpekto yung buhay niyong mag-asawa. Yung hindi perpekto yung buhay ng pamilya mo, yet masaya kayo. Alam mo, hindi perpekto yung buhay ninyo kasi wala ka ng mga bagay na meron ng iba, pero alam mong may kapayapaan ng puso mo kahit wala ka ng iba. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga magulang at mga kapatid, mabuti at tapat ang Panginoon. At hindi kailanman po siya nagpapabaya sa bawat isa po sa atin. Can I hear a loud amen? No? Sa Old Testament po, yung salitang joy is closely related sa a victory over one's enemies. No? Ito po ay may kinalaman sa pagtatagumpay sa kanilang mga kalaban. Yun po yung kagalakan. Pero sa atin po, sa panahon po natin ngayon, same din po. Meron po tayong mga enemies. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang enemies natin, kahirapan. Yung enemies natin, yung problema. Yung enemies natin, yung suffering. Yung enemies natin, sometimes yung attitude ng mga taong nakapaligid sa atin. But brothers and sisters in Christ, we need to have this joy na anuman ang maging sitwasyon, pinipili po nating tayo po ay nagagalak sa kabila ng ating iba't ibang mga sitwasyon. Can I hear a loud amen on that? Amen? Alam niyo po yon? Who among you here will agree? Someday, we will shout the sounds of joy over our enemies. Taas ang kamay. Ano po sabi ng Psalms 27 verse 6? And now, my head shall be lifted up above my enemies, all around me. And I will offer in His tent sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Mga magulang at mga kapatid, dadating po ang panahon, yes, tamang may sitwasyon tayong hindi maayos. Pero maliwanag po ang sinasabi po ni Haring David. Sabi niya, dadating ang panahon, I will shout with joy. Bakit? Kasi napagtagumpayan ko anumang mga kalaban meron ako sa aking pong mga buhay. I will lift my hands towards heaven. I will praise His name. Kasi bakit? Kasi tapat ang Panginoon sa aking buhay. Same as we are right now. Iba-iba tayo ng sitwasyon, pero dadating ang panahon. Alam niyo po yun, we are confidently saying to God, Lord, I lift my hands. Kasi alam ko, hindi ka nagbabagong Diyos. And every day, pinapatunayan mo how good you are and how faithful you are sa akin pong buhay. Sino po sa inyo dito sa umaga pong ito magsasabi, tapat ang Panginoon? Amen? Tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Now, mabilis na lang po. And I wanna end on this. How can we learn to have joy in the prisons of life? Paano ako at ikaw mananatiling masaya dito sa mga sitwasyong hindi maganda? Dito sa mga sitwasyong kakaiba? Sino po mag-a-agree po sa atin sometimes may mga unexpected situation po tayo, taas po ang kamay. Yung hindi mo inaasahan pero bakit nangyari? No? Tama-tama. Yung hindi mo inaasahan pero inalaw ng Diyos. Ang sasabihin mo lang, Lord, alam ko it is part of your plan. Lord, alam ko bahagi ito ng magandang plano mo. Lord, alam ko kasama ito sa paghubog mo ng karakter ko at ng pagkatao ko. No? How can you have this joy sa kabila ng lahat? Number one, si Apostle Paul, alam niyo po, sekreto niya. And I will reveal these two secrets of Apostle Paul. That despite of things na nangyayari sa kanya, in-encourage niya yung mga taga-Pilipos. Nandun siya sa sitwasyon na nakakulong siya. Ang hirap mag-encourage when you are in the situation na may pinagdadaanan ka. Mahirap magsabing, tumuloy kayo sa Panginoon. Mahal kayo ng Diyos pag meron kang problema. Mahirap magsabi na kaya natin yan, malalagpasan natin yan, at matatapos din yan when you are in the situation na masasabi mong unescapable. Hindi ka makakawala-kawala. 10 taon na, pastora. 15 taon na, pastora. 20 years na, nagtitiis pa rin ako sa relationship ko sa asawa ko.
Hanggang ngayon, pastora, nagsasacrifice ako. Bakit? Mahal ko yung mga anak ko. Hanggang ngayon, pastora, nagsasacrifice ako. Bakit? Kasi gusto ko na yung mga mahal ko sa buhay makakilala din sa Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, sekreto ni Apostle Pablo, number 1, he learned to be content. Naturuan niya yung sarili niyang maging kontento sa kabila ng kanyang kakapusan at sa kabila ng kanyang iba't ibang sitwasyon. Philippians 4:10-12, sabi niya, I rejoice in the Lord greatly, that now at length you have revived your concerns for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Si Apostol Pablo po, sumulat siya sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, natutuwa ako kasi sa Panginoon na ngayon nararamdaman ko, gusto nyo akong tulungan at concern kayo sa akin pero hindi nyo magawa sapagkat ako ay nandito sa loob ng bilangguan. Nararamdaman ko ang inyong ang katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga buhay. Sabi niya, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Sa anumang sitwasyon niya, tinuruan niya yung sarili niya na makontento. Can we say the word content? Alam niyo po yun? Sabi ni Paul, naranasan ko magkaroon, naranasan ko ding mawala, naranasan kong magutom, naranasan kong managana. Sa lahat ng sitwasyon na yon, mga magulang at mga kapatid, tinuruan ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na makontento sa kabila ng lahat ng kanyang ng kanyang sitwasyon. Ginahir amen ang dad. Ang dahilan po ng kagalakan ni Apostol Pablo, dahil yung concern ng church sa kanya na-restored. Ang dahilan ng kagalakan ni Apostol Pablo kung paanong ibinalik ng simbahan yung pagmamalasakit sa kanya, yun ang dahilan ng kanyang kagalakan. People in prisons, people in the hospitals, or people even dealing with loneliness, at home, can extremely difficult. Hindi po natin alam ang sitwasyon at kalalagayan ng bawat isa sa atin. Marami po sa atin hindi nagsasalita. Marami po sa atin may mga sitwasyon that they are about to give up. But you know what, brothers and sisters in Christ? One thing is for sure. In every season, in every situation, in every circumstances na meron po tayo, kasama po natin ang Panginoon at hindi kailanman tayo bibitawan ng Panginoon sapagkat kung ano ang sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kapatid, anumang pinasimulan sa iyo ng Panginoon, hindi pwedeng hindi niya tatapusin. Hindi pwedeng nakahanglang. Hindi pwedeng hanggang dyan lang. Kasi anumang sinimulan ng Panginoon, gagawin ng Panginoon, i-accomplish ng Diyos sapagkat hindi po siya kagaya ng tao na magsisinungaling sa kanyang mga pangako. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga, in every victory, ibalik mo sa Panginoon. Sa maliit na panalangin, tinugon ng Panginoon, ibalik mo sa Panginoon. Sa alin? Sa mga bagay na ginagawa, pinapatunayan ng Panginoon, even sa maliit na bagay, ibalik mo sa Panginoon. Lord, I wanna honor you. Indeed, sa kakapusan, I wanna honor you. Sa kasaganaan, I wanna honor you, God. Sa lahat ng sitwasyon, maparangalan ang pangalan mo. Hello. Sabi niya, in verse 12, alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog, magutom, ang managana o maghirap. Sino po sa inyo, naranasan niyo po yun? Parehong sitwasyon. Tama. But you know what? Even though nandun ka sa sitwasyong kulang, when you start raising your hands towards heaven and saying, God, I want to praise you
in my need, I wanna praise you. Hindi naman laging kulang. Tama. There are a lot of situation na nananagana tayo. But sometimes, because we are too emotional, ang nangyayari, pag konting kulang lang, wala kaming ulam ngayon. Mayroon namang sardinas. Ipagpasalamat mo sa Panginoon ng sardinas. Wala kami, pastora, ng ganito. Meron namang itlog. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Yung maging masaya is a choice. Kung paanong yung pagiging malungkot is also a choice. Can I hear amen on that? Poverty and prosperity are two extreme of life circumstances. Extreme yan. Yung managana, extreme yan. Yung kawalan, extreme din yan. Pero maniwala ka, it's up to you kung paano mapapanatili yung kagalakan sa kabila ng mga extremes of life circumstances. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo pa rin yan. Nasa iyo pa rin yan. Can I hear amen on that? Tinuruan niya yung sarili niya makontento sa kung ano yung mga bagay na meron siya at kung ano yung mga bagay na wala siya. Ano po yung pangalawa? And I will end on this. Sabi ni Paul, my secret, I learn to be content. Sikreto niya, doon sa panahon na nakakulong siya, doon sa panahon na nasa difficult moment ng buhay siya, he learned to be content. Pangalawa, na sikreto niya, he finds strength in Christ. Hinanap niya kay Kristo yung lakas niya. Totoo, tamang may sitwasyon na magpapababa ng pananampalataya mo. Tamang may sitwasyon na magpapatigil ng mundo mo. Pero brothers and sisters in Christ, let's find strength in Christ. Kasi wala po tayong pwedeng lapitan kundi ang Panginoon sa buhay po natin. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya kong gawin lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Yung tumatayo ka araw-araw, wag ka lang tumayo dahil kaya mo. Tumayo ka kasi sa biyaya ng Panginoon. Can I hear a loud amen on that? Tumayo ka kasi alam mong sinasamahan ka ng Panginoon. Magpatuloy ka sa trabaho mo kasi alam mong biyaya ng Diyos ang dahilan. Bakit ka nananatili dyan? Magpatuloy ka sa mga bagay na ginagawa mo for the glory of God kasi alam mo, hindi mo makakaya kung hindi ka sinasamahan ng Panginoon. Hello? Are you with me? Mga magulang at mga kapatid, let's continue to keep our eyes on the Lord. Despite of every circumstances, tumingin ka sa Panginoon. Find strength in Christ. Hanapin mo. Kumuha ka ng lakas sa Panginoon. Lord, hindi ko na kayang lumaban. Kahit hindi mo pa kayang lumaban. Lord, hindi ko na kayang tumakbo. Kahit wag ka na lang tumakbo, lakad ka na lang. Lord, hindi ko po kayang lumakad. Kahit wag ka nang maglakad, gumapang ka hanggang sa marating mo yung mga bagay na pinapapuntahan sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, yung buhay ng bawat isa po sa atin, ang katagumpayan, ibibigay ng Panginoon sa mga taong ang pagtitiwala, nilalagay sa Kanya, hindi sa sariling kakayahan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Alam mo po, mabuti ang Panginoon, hindi siya magbabago. At patutunayan ng Panginoon yan hanggang sa maging ganap yung plano niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ipapakita ng Panginoon how good He is sa ating pong mga buhay. 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, it says here, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam niyo po, itong verse na ito, grabe po ito. Si Apostol Pablo, nandun na po siya sa tinatawag na between life and death. Malapit na siyang mamatay. When he stated this word, sabi niya, Lord, sabi ng Panginoon sa kanya, biyaya ko'y sapat sa iyo, Paul. Alam niyo po, may hiningi siya sa Panginoon bago siya mamatay. Ang hiningi niya, Lord, tanggalin mo po sa akin
itong thorn in the flesh na ito, itong sakit na ito, yun po yung naging cause ng kamatayan ni Apostle Paul. But you know what, brothers and sisters in Christ, nandun siya sa sakit na kanyang pinagdadaanan, tapos ang sasabihin ng Panginoon sa kanya, Nak, yung grasya ko sapat-sapat sa'yo. Nak, yung biyaya ko sapat-sapat sa'yo. My grace is sufficient for you. No? Yun ang sabi sa kanya. Ang kagandang loob ko ay sapat na para sa'yo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. The very purpose why God allowed things to happen, even problema na mangyari sa buhay natin, na pagdaanan po natin. Bakit inaalaw ng Panginoon? Kasi sabi ng Panginoon, every time na mahina ka, nakikita yung kalakasan ko sa buhay mo. Hello, are you with me? Alam niyo po yun, totoo. We are indeed. We are weak most of the times. No? We are about to give up. Kaya lang, sabi ng Panginoon, tuwing nandiyan ka sa sitwasyon na yan, napaparangalan pangalan ko. Hello, nandiyan ka ba? Kaya sabi niya, kaya buong galak kong ipagmamalaki, according to Apostle Paul, ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya po ba natin yon? Mommy, where are you? Huh? Kaya po ba natin yon? Yung bang, Lord, buong galak ko, ikakagalak ko? Yung pinagdadaanan ko, buong galak kong ipagpapasalamat sa'yo. Kasi alam ko, kasama mo ako. Kasi alam ko, nandiyan ka. Kasi alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam niyo po yung acronym ng joy? Tingnan po natin yung acronym ng joy. J stands for Jesus. O stands for other people. Y stands for yourself. When you have that right relationship to Jesus, to other people, and to yourself, maniwala po kayo sa akin, you have this joy. The joy, the unshakable joy, na hindi po pwedeng manakaw sa iyo. Can I hear amen on that? Hindi ko po alam kung ano ang yung sitwasyon, ano po ang ating mga pinagdadaanan. Pero mga magulang, mga kapatid na kasama ko ngayon, one thing is for sure, hindi ka lang basta iiwan ng Panginoon pag dinala ka niya sa laot. Pag nandun ka na sa laot, hindi ka iiwan ng Panginoong mag-isa. Pag nasa laot ka, maniwala ka, seems na parang wala siya, pero nandun siya. Seems na parang hindi siya present, pero pag ang pananampalataya mo is working, maniwala ka. Doon mo mararamdaman, I have that joy, I have that peace, na walang sino mang pwedeng numakaw. Sa oras na ito, tatayo po tayong lahat right now. Hallelujah. Hindi ko po alam yung ating iba't ibang sitwasyon. But this morning, the word of the Lord is clear that whatever circumstances, that whatever situation na meron po tayo, God is always present. God is working behind the scene. God is always there. Kaya mga magulang at mga kapatid, as you close your eyes, and as you bow down your head, habang ikaw ay nakayuko, habang ikaw ay nakapikit sa umagang ito, you just continue to contemplate to the very Word of God. Continue to contemplate His goodness. Continue to contemplate His faithfulness. Na Lord, oo, tamang nandito kami sa sitwasyong ito, but God, no one can snatch the joy that we have in our hearts. No one can snatch, Panginoon, the faith, the hope, Panginoon, that we have in our hearts. Kasi alam namin na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Sapagkat alam namin sa anumang aming mga laban, hindi kami nag-iisa, bagkus ikaw ay aming kasama. Hallelujah. Ora karabasi karababahay. Let's continue to contemplate this morning. Ora karabashe karabahay. Hallelujah. Mula sa'yo. Ora karabasi karabababahay. The God na tapat sa buhay po natin, ang maglagay ng kapayapaan at kaligayahan sa puso ng bawat isa po sa atin sa umagang ito.
Patuloy ka naming pagkakatiwalaan, Panginoon. Patuloy ka naming pagkakatiwalaan, Panginoon, sa aming iba't ibang sitwasyon. Patuloy na magtataas kami ng aming kamay sa katapatan at sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy naming sasabihin sa iyo, magpapatuloy kami sa kabila ng aming mga problema at mga pangyayari, Panginoon, na hindi maganda sa aming pong mga buhay. Kapatid, sa oras na ito, maliwanag ang salita ng Panginoon. Alam niya ang iyong kalalagayan. Alam niya ang iyong sitwasyon. Alam niya kung ano ang nagaganap sa loob ng tahanan. Alam niya kung ano ang nangyayari sa iyong pinagtatrabahuhan. Alam ng Panginoon kung anong yung sitwasyon right now. Just seek the face of God. Find strength in Him. Find strength in God. Ora karabasi karabahay. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang mapantay sa'yo. Patuloy ka naming pagkakatiwalaan, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya ang naisin ang puso. Kapatid, may ginagawa ang Panginoon right now sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga kalalagayan. May ginagawa ang Panginoon. Just seek the face of God. Find strength in Him. Ora karabababababahay. Pinapalakas ka ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Find strength in Jesus. Find strength in the Lord this morning. Ora karababababahay. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso. Hallelujah! Bisa mo pangawitin sa Panginoon. Wala na. Ora karababababababahay. Wala nang nanaisip ba, kundi mamalagi sa piling. Hallelujah! Lord, we will win. We will win every battle, Panginoon, because we know that you are on our side, O God. That you are with us. That you are with us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let the people of God be heard. Oh, hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Oh, we bless your name, oh God. Hallelujah. Lord, everyone, Panginoon, lifted their hands to you, Lord God. Lord, we know, Panginoon, that you are working right now sa lahat ng kanilang sitwasyon. You are working right now, Father, in the name of Jesus, oh God, in every circumstances na meron ng bawat isa sa kanila right now. Hallelujah. We will find strength in you, Jesus. We will find strength. Oh, we honor you, Jesus. Oh, we honor you, Jesus. Pwede po ba nating hawakan yung nasa kanan natin, nasa kaliwa natin? Let's pray for one another right now. I'll give you a minute lang po. Panalangin po natin yung katabi natin. Come on, you utter prayer. You give prayer. Lord, for whatever circumstances right now, in the name of Jesus, Father, hallelujah.
there will be an answered prayer. Lord, there will be healing right now. Hallelujah. Hallelujah. There will be breakthrough, Lord, in every situation. Finances man yan, Panginoon. Lord, there will be breakthrough, Panginoon. When it comes in emotion, when it comes, Panginoon, in our relationship with other people, when it comes, Panginoon, in every social prisons that we have, Lord God, in the mighty name of Jesus, whatever prison right now, Lord God, that we've been through, Lord, today, I pray, Panginoon, Lord, there's gonna be a freedom right now. Lord, there's gonna be a victory right now in the name of Jesus. Today, hallelujah, hallelujah. Lord, Ikaw ang patuloy na magbibigay ng kalayaan sa bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang tutugon sa bawat panalangin sa oras na ito. Lord, Ikaw, Panginoon, ang kikilos right now in every situation. Lord, gumagawa ka. You are working, Lord God. You are working. The reason, Panginoon, why we continue, why we have this unshakable joy, why we have this, Lord God, peace beyond, Panginoon, the noise, Panginoon, around sa paligid po namin, Panginoon, it's simply because, Lord, we know that you are on our side, Father. Ora karabasi karababahay. Father, today, patuloy na samahan mo ang bawat isa po sa amin. Bukas, boboto kami. Bukas, Panginoon, magluluklok kami, Panginoon, ng kandidato. Lord, turuan mo kami. Continue to give us wisdom. In the mighty name of Jesus, oh God. Lord, itayo mo, ilagay mo, Panginoon, ang karapat-dapat. Ilagay mo, Panginoon, ang kandidato na may takot sa iyo. Ilagay mo, Panginoon, na manalo, Panginoon. Yung mga taong iaalaw mo, Panginoon. We will support, Panginoon. Kung sino yung mga taong ilalagay mo, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, naniniwala kami. Lord, wala pong anuman, Panginoon, na magiging pangit na kalalagayan or sitwasyon bukas. Lord, in the mighty name of Jesus, there's gonna be protection for every one of us, oh God. Pagdating namin sa presinto, pagdating namin, Panginoon, sa lugar, sa mga paaralan na kami bumoto, Lord, there's gonna be a protection. Lord, walang kaguluhan. Right now, we speak, Panginoon, walang kaguluhan. Lord, we speak, Panginoon, walang pandaraya. We speak, Panginoon, walang pangit na kalalagayan. But God, today, in the mighty name of Jesus, oh God, Lord, pupunta kami doon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makakauwi sa aming mga tahanan ng payapa at ligtas at ilalagay mo at iluluklok mo ang mga tao na nais mong iluklok. Father, we thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Alam po namin, Panginoon, whatever circumstances, kasama ka namin. That's why we have this confidence, Lord. We have this confidence, God, na yung aming kagalakan, mananatiling kagalakan. Na yung aming pag-asa, mananatiling pag-asa. Na yung aming pananampalataya, mananatiling pananampalataya. Kasi alam po namin, Panginoon, Ikaw ay aming kasama. Father, we thank you, Lord God, for the word na tinuro mo sa amin sa umagang ito. Ilagay mo sa aming mga puso. And there's gonna be an application into our daily lives, oh God. Lord, ngayon pa lang, alam po namin, tagumpay kami kasi kasama kami sa parada ng tagumpay. Hallelujah. We thank you, Lord God. Let's lift up our hands this morning and let us receive the prayer of blessing. Hallelujah. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord bless the works of your hands and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud,